kung baguhan ka pa lang ding nagbabike, hindi advisable na naka-cleats ka agad. Kasi pag napagod ka and mawawala sa isip mo kahit nga ako na sobrang tagal ko na ring naka-cleat shoes, nangyayari pa rin minsan na tumutumba ako, na sumesed lang ako. Sa Kuyang Bay daw yun, malayo dito. Malayo daw dito yung dagat-dagatan. Hindi dito ang daan, malayo daw. Okay lang. Hello guys! Let's talk about experience. Experience natin sa sapatos. Lahat naman tayo siguro dun sa mga hindi pa gumagamit ng cleat shoes na pang bisikleta. Mind setting lang lahat. Kumbaga, yung iba is nawo-worry pagdating sa tutumba ka, sisemplang ka na naka-cleats. Lahat yun mapag-aaralan mo and more practice lang. Advice ko ron sa iba, kung baguhan ka pa lang ding nagbabike, hindi advisable na naka-cleats ka agad. Kasi pag napagod ka and mawawala sa isip mo kahit nga ako na sobrang tagal ko na ring naka-cleat shoes, nangyayari pa rin minsan na tumutumba ako, na sumesemplang ako. Malayo daw dito yung dagat-dagatan. Hindi dito ang daan, malayo daw. Na nawawala sa isip ko yung naka-cleats ako. Sa pangaron yung pag napapagod ka. Lalo na ron sa mga bago, ang nangyayari pag napagod ka, may time na mawawala ka na sa isip Iba yung na pag-iisipan mo pa, alerto ka parati ron sa ginagawa mo. Kaya kailangan, para lang sa akin, bago ka gumamit ng cleat shoes is may sapat ka ng resistensya and yung pagdating sa bike ride, yung sa distance na na-overcome mo na yung pagod, mental and physical mo is namamanage mo pa. Kasi ang mangyayari pagka bago ko pa lang at naka-cleat shoes, hindi mo pa nagagamay lahat kung ano yung nasa katawan mo, kung ano yung priority, and yung aalisin mo, minsan mawawala sa isip mo pag napagod ka na naka-cleats ka, dun ka babagsak. Kikwento ko sa inyo yung mga experience ko rito sa mga sapatos na to, except dito sa dalawa at hindi pa natin nagagamit. Ang kauna-unahan kong sapatos, itong si Shimano. Rain or shine, bike to work, gamit na gamit natin to. Ang experience ko rito, yung performance, yung tibay, panalo siya. Pagdating sa tibay although wala na talaga yung pinaka-synthetic na cover niya, pero ito pa rin, buo pa rin siya. Hanggang ngayon pwede ko pa nga suotin kumbaga yun na nga lang, sobrang laspag. Si Specialized, halos magkasing bigat sila ni Shimano. Ang first time kong gamitin si Specialized na tatandaan ko is nung pumunta kami ng Taal Lake doon sa crater. Ito yung first time kong gamit doon. Walang germs na mabubuhay Kaya ako, naliligo na rin ako Halos huli kong ginamit to nung nasira, natanggalan ako ng swelas is Poray Falls, kasama ko yung father and son tandem. Silang tatlong pamilya, kami yung pumunta ron sa Poray Falls. Di ba? Na yung part of experience Bike in 2020. OMG. Alright. O, di ba? Buhat bike. Binitin ako ni Specialized Shimano better than Special. Akin na lang yung bayawak mo. Bayawak ba yan o buhaya? Na nabuhat namin yung bike namin hanggang dun sa taas. By experience kay Lake Shoes, nung nabili ko rin sa Missing Link, halos magkakasing bigat sila Ang
magandang experience ko rito. Ito yung first time ko na inaho namin yung Skyline. First time kong gamit, walang naramdaman yung paa ko, saktong-sakto. Unlike dito sa dalawa at dito sa tatlo. Sa unang gamit mo ng sapatos, parang ina-adjust niya yung mga foam dun sa loob ng sapatos mo. Ihuhul mo pa yung paa mo dun sa loob ng sapatos. Kumbaga, ibabalance niya eh. Isasakto niya pa yun habang matagal mong ginagamit, saka mo mapipil yung difference. Pero dito kay Lake, first time kong gamitin, walang sakit sa paa, maayos na maayos. And yung pinakang worst lang din bago ko siya palitan, ito naman yung nagbigay sa akin ng hapdi at kirot, sakit ng paa. Yung natanggal yung pinakang goma niya rito sa yung pinakaswelas. Kasi ito, yung parang plastic. Nangyari sa akin nun kasi tanggal yung pinakaswelas niya. Natapilok ako. Yung tapilok na yun yung pinakang matinding nangyari sa akin nung nag-ride kami ng Roma, pagtawid namin ng Mercedes. Yun na, then medyo nabasa ng alat and nawala yung swelas. Yun yung nangyari. Yun na nga yung pinaka-experience nun. After nun, binili ko na to si Crank Brother kay Missing Link. Nung nabili ko si Crank Brother, yung katangian niya is, and lesson learned din sa akin, dapat hindi ko muna siya ni-long ride kasi ibang-iba eh. Medyo yung loob nito, makapal yung foam and almost wala siyang butas dito para makasingaw yung paa. Pero sa ngayon, ang ginagamit kong pang-bike to work, ito yung parati ko rin ginagamit kahit sa long ride ngayon. Pag tumatagal, nararamdaman ko yung init sa loob, hindi makapasok yung hangin. Feel mo sa paa, malambot siya na tumama na ron sa paa ko. Okay na okay siya. And yun na nga lang, pag tumatagal at medyo umiinit, mararamdaman mo na hindi masarap sa paa. Pero, eto, the best na the best ipang lakad. And akala mo naka-rubber flat shoes ka lang na may cleats. Yun yung katangian ni Crank Brother. Pero ito, susubukan pa rin natin. And nakita naman natin, nakikita ko na yung advantage nito, ang daming butas. Makakasingaw yung paa mo. Sa long ride is, kailangan yung paa mo is nahanginan. Ganun din hindi siya nakukulo. Pero yun nga nakita ko rito, ang dami niyang butas-butas. Nakita ko na rin yung advantage. Unlike na dito na na-experience natin, yung init. Siguro parang inisip ko na lang din na itong Crank Brother is hindi dedicated dito sa Pinas kasi may init dito sa atin, yung sa malalamig na lugar, advantage. So, lahat naman sila may mga katangian nga na magkakaiba. Ito until now, ginagamit natin, hindi pa rin subok na subok. Pero si Shimano, yun yung nakita ko rin performance niya matibay eh. Alaala na lang, sobra na eh. Baka itirik na rin tayo. And ito naman si Specialized. Specialized is, ang bumigay lang sa kanya itong swelas. Yan. Hindi na pantay yung lakad mo, nandun na yung madulas to sa semento. Parang plastic din siya and mas malaki na yung chance na madisgrasya kapag katagilid yung tapak mo pag lumalakad. Huli kong na-experience dito, okay lang na nasa bisikleta ka eh. Pero pag tinaggal mo yung cleats mo at itinukod mo sa may semento, ang nangyayari sa akin nun, umislide pa rin eh. Gawa ng wala na nga siyang goma, ito na yung tumatama. Paggamit natin ng mga sapatos, yun ako eh, magkakaiba tayo. Parang pag ginamit ko si Shimano, lahat lang si Shimano. Nung alam kong pasiraan na sa Shimano, bumili ako nitong Specialized. Pagbili ko ng Specialized, gamit ng gamit, nung masira, binili ko tong Lake. Then nung masira yung Lake, saka lang bumili ako ng Crank Brother. Nung gamit-gamit ko na tong Crank Brother, may nauna pala to kay Sir Arman. Maraming salamat po. Nung Christmas pa sa akin to and hindi ko pa siya nagagamit. Sobrang ko to, parang bala ko na nga lang i-display and nanghihinayang akong gamitin. One of this day, gagamitin din natin to. Depende sa ride. Eto na kay Sir Romeo. And kakabitan na lang natin siya nung pang Shimano. Shimano kasi lahat nung pedal. Kaya etong si Crank Brother, tinaggal ko yung pang Crank Brother na cleats niya. Nilipat ko yung pang Shimano. Yung na-experience natin sa kanila, pwede nating sabihin kasi hindi tayo bias na pinapabura natin kung sino man ditong brand. Yung mga naunang tatlong sapatos is hanggang dito is ako mismo yung bumili and yun na nga, salamat din kay Alan Flores sa Missing Link na bibigyan tayo ng discount.
And etong CD, may mga taong nagbigay sa atin na hindi ako nanghingi, totally sila yung nagbigay, kaya maraming salamat po. Sobrang appreciate ko po yung mga ginawa niya sa akin. Hindi lang po sa akin, dun sa kasama ko kay Sir Romeo na bigyan niyo pa rin yung Team Baukala. Ito kasi mga sapatos na to, kaya nito may mga sentimental value sa akin yan eh. May mga nagbibigay. And yun yung yun yung iniingatan kong hindi mawawala sa akin. Doon sa mga uma-arbor, yung mga nasa unahan, totally makakadisgrasya na. Kaya nga ako, after nung kay Shimano na halos gano'n na rin, na sobrang pudpud, and ito, wala na eh. Hindi na pwedeng gamitin. Kaya ano na lang yan, para sa akin is yung alaala na lang, and pag nakikita ko yan, nare-recall ko yung mga moment na ginagamit ko sila kung saan sila nakarating. And yun na nga, ito yung memorable ni Taal Creator. Ito yung unang gamit ko rin sa kanya na nakalusong kami rin mismo sa baba ng Taal, and nakaligo pa kami mismo doon sa Taal Creator. And kasama ko nun yung Bike Quest, and ang dami naming grupong magkakasama nun. Alala ko lang, and Skyline, ito yung unang gamit ko, and napasabak talaga siya ron. Pero ang pinakang magandang experience ko nga dyan is hindi sumakit yung paa ko. Yung huling gamit ko lang, nung natagkal nga yung swelas, sobrang unforgettable yung pain na nangyari sa akin. And yun na talaga, doon ko na winakasan yung paggamit ko nun. Kaya nga, hindi na advisable ibigay, and kahit ako, yung mga experience ko dyan nung huli, sabi ko, tama na, kasi na-feel ko na hindi na ako safe eh, na may mga nangyayari na sa pa ako, baka kung ano pa yung mas matinding mangyari sa akin, kaya palitan na natin. Yun lang din yung masasabi ko ron sa mga ginamit kong sapatos. Kung pagdating sa cleats, yung iba natatakot, okay lang din na huwag kang gumamit ng cleats kung talagang hindi mo totally kailangan, o hindi, parang nauunahan ka ng takot nun eh. Pero more and on na parati kang nagbabike, lumalakas na yung resistensya mo, na-overcome mo yung ibang mga pagod. Okay lang eh na may sasama mo ron yung parati mong ginagamit na naka-cleat shoes ka. Minsan nga pagka pumapasok ako nung hindi ako naka-cleats, minsan napapataggal pa rin yung paa ko na kahit flat pedal ako na pumapasok pagka totally malakas ang ulan. And yun na nga, by experience, hindi nila imbintuhin yung cleat shoes kung walang advantage dun sa flat pedal. Kumbaga, more na makakatulong sa'yo eh. Merong tulong na ibibigay sa'yo kung bakit ka naka-cleat shoes. Yun na lang sa minsan umuulan, and yung slide nung paa mo sa pedal, iba yung naka-cleats ka na totally hindi ka basta-basta i-slide. Sa akin lang din is may advantage to, kaya ginawa nila. Pagka kasi naka-flat pedal ka, puro patulak eh. Ito yung may hatak sa likod eh, para yung pedal mo is bilog na bilog. Yun yung narinig ko din sa iba, and may experience. Totoo naman talaga na nakakapag bilog ka ng pedal. Hindi yung puro patulak lang. Ito kasi may hatak sa likod eh, pagka naka-cleats ka. Then yung pedal mo nga, maganda yung rotation. Papahabol ko nga pala sa sobrang busy lang din, and malapit na tayong lumipat, and na-hack yung channel natin, buti na ibalik. Eto na ulit tayo, magsisimula. Yung kasama nitong bigay sa akin ni Sir Arman na CD shoes. Sa sobrang, ito ayaw ko rin nawala, kasi nung napanood niyo yung nawala rin yung bote, lalagyan ng tubig, kung gano'n rin katagal sa akin yon. Itong dalawa na ito ngayon, halos ayaw kong gamitin. Pero someday siguro magagamit natin. And nung nawala yung bote natin, Camelback, kasi si Camelback yung natin, bumili na ako nito. And nung December nga, dumating to, hindi ko pa nagagamit. And ang naaalala ko lang dito, itinago ko to eh. Meron pa siyang ito ay puno ng chocolate. And hanggang ngayon, meron pa pala siyang isa. Salamat Sir Arman. And inutay-utay ko yung chocolate na laman nito habang nag-i-edit ako nun. Ayun guys, thank you for watching. Dun sa hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe to my channel. And more content and shoutout sa lahat ng mga taga Cavite. Malapit na tayo maging taga Cavite. Alright?